Ika-27 Kabanata. Ang kahilingan ng mga anak ni Zelophehad. Sina Maala, Noah, Hogla, Milka, at Tirza ay mga anak na babae ni Zelophehad. Si Zelophehad ay anak ni Gilead, na anak ni Makir, na anak ni Manases, na anak naman ni Jose. Lumapit ang mga babaeng ito kay Moises, sa paring si Eleazar, at sa mga pinuno ng Israel sa harap ng toldang tipanan. Sinabi nila, ang aming ama ay namatay sa ilang. Hindi nga siya kasamang namatay sa pangkat ni Korah na naghimagsik laban kay Yahweh. Subalit namatay naman siya dahil sa sarili niyang kasalanan. Namatay siyang hindi nagkaanak ng lalaki. Dahil ba sa wala siyang anak na lalaki, ay buburahin na ninyo siya sa listahan ng Israel? Bigyan ninyo kami ng kaparting lupa tulad ng mga kamag-anak ng aming ama. Ang usaping ito'y iniharap ni Moises kay Yahweh. At ganito ang sagot ni Yahweh. Tama ang mga anak ni Zelophehad. Dapat magkaroon ng kaparte ang kanilang ama. Ang mana niya ay ibigay mo sa kanyang mga anak. At sabihin mo sa mga Israelita na kapag ang isang tao'y namatay na walang anak na lalaki, ang mana niya ay ibibigay sa mga anak na babae. Kung wala ring anak na babae, ang kaparte niya ay ibibigay sa kanyang mga kapatid. Kung wala siyang kapatid na lalaki, ay ibibigay sa kanyang mga tiyo. At kung wala pa rin siyang tiyo, ang manay ibibigay sa pinakamalapit niyang kamag-anak. Ito ay mananatiling tuntunin sa Israel. Akong si Yahweh ang nagtakda nito bilang kautusan at tuntuning susundin ninyo. Ang pagpili kay Joshua bilang kahalili ni Moises. Sinabi ni Yahweh kay Moises, umakyat ka sa bundok ng Abarim at tanawin mo ang lupaing ibibigay ko sa mga Israelita. Pagkatapos, mamamatay ka na. Makakapiling mo na ang iyong mga yumaong magulang tulad na nangyari kay Aaron na iyong kapatid. Sumuway ka rin sa akin sa ilang ng Zin nang maghimagsik sa akin ng buong sambayanan doon sa Meriba. Hindi mo pinakita sa mga Israelita doon sa may bukal na ako ay banal. Ito ang bukal doon sa Meriba sa Kades na nasa ilang ng Zin. Sinabi ni Moises, hinihiling ko, Yahweh, Diyos na bukal ng buhay, na pumili kayo ng isang taong mangunguna sa Israel upang ang iyong sambayanan ay hindi matulad sa mga tupang walang pastol. Sinabi ni Yahweh kay Moises, ipatawag mo si Joshua na anak ni Nun. Siya ay may natatanging kakayahan. Ipatong mo sa kanya ang iyong mga kamay. Patayuin mo siya sa harapan ng paring si Eleazar at ng buong Israel at dooy, ipahayag mo siya bilang iyong kahalili. Bigyan mo siya ng iyong kapangyarihan upang sundin siya ng buong Israel. Kay Eleazar niya malalaman sa pamamagitan ng Urim kung ano ang aking kalooban. Kung ano ang sabihin ni Eleazar ay susundin ng buong kapulungan. Sinunod ni Moises ang lahat ng sinabi ni Yahweh. Ipinatawag nga niya si Joshua, pinatayo sa harapan ni Eleazar at ng buong bayan. Pagkatapos, ipinatong niya rito ang kanyang mga kamay at ipinahayag na kahalili niya. Ika-28 Kabanata. Mga pang-araw-araw na handog. Sinabi ni Yahweh kay Moises, sabihin mo sa mga Israelita na sila'y mag-alay sa akin ng mga handog na pagkaing bultil, handog na susunugin at mababangong handog sa takdang panahon. Ito ang ihahandog nila sa akin araw-araw bilang handog na susunugin. 2 tupa na tig-iisang taong gulang at walang kapintasan. Isa sa umaga at isa sa hapon. Ito'y sasamahan ng kalahating salop ng harina at minasa sa 1 litrong langis ng olibo. Ito ang pang-araw-araw ninyong handog na susunugin tulad ng sinabi ko sa inyo sa bundok ng Sinai. Samahan ninyo ito ng 1 litrong handog na inumin na inyong ibubuhos sa dakong banal para sa akin. Ang isa pang tupa ay ihahandog nga sa hapon at sasamahan din ng handog na pagkain butil at handog na inumin, tulad ng handog sa umaga, upang ang usok nito'y maging mabangong samyo para sa akin. Ang handog tuwing araw ng pamamahinga. Tuwing araw ng pamamahinga,
Dalawang lalaking tupang, tig-iisang taong gulang at walang kapintasan, ang inyong ihahandog. Sasamahan din ito ng handog na pagkaing butil at handog na inumin. Ang handog na pagkaing butil ay isang salop na harina at minasa sa langis ng olibo. Ito ay ihahandog ninyo tuwing araw ng pamamahinga, bukod sa pang-araw-araw ninyong handog. Ang buwan ng handog. Tuwing unang araw ng buwan, ito naman ang ihahandog ninyo. 2 batang toro, 1 lalaking tupa at 7 batang tupa na walang kapintasan. Ang handog na pagkaing butil ay 1/2 salop ng harinang minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop para sa 1 tupa, at 1/2 salop naman sa bawat batang tupa. Ito ay handog na susunugin, 1 mabangong samyo para sa akin. Ang inuming handog naman ay 2 litro para sa bawat toro, 1 at 1/3 litro sa bawat lalaking tupa, at 1 litro naman sa bawat batang tupa. Ito ang buwanan ninyong handog, bukod sa araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkain. Maghahandog pa rin kayo ng 1 kambing na lalaki para sa kasalanan. Ang handog tuwing kapistahan. Ang 14 na araw ng unang buwan ay pista ng Pasko ni Yahweh. Ang 15 araw ang simula ng pista, at 7 araw kayong kakain ng tinapay na walang pampaalsa. Sa unang araw, magdaraos kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, magdala kayo ng handog na susunugin. Ito ang ihahandog ninyo. 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 tupang tig-iisang taong gulang at walang kapintasan. Ito'y sasamahan ninyo ng handog na pagkaing butil, 1/2 salop ng harina na minasa sa langis para sa bawat toro, 1 salop sa bawat lalaking tupa at 1/2 salop sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ang mga ito'y ihahandog ninyo bukod pa sa pang-araw-araw na handog. Sa loob ng 7 araw, iyan ang mga handog na inyong susunugin. 1 mabangong samyo para sa akin. Ito'y inyong gagawin maliban pa sa pang-araw-araw na handog na sinusunog at sa inuming handog. Sa 17 araw, magdaraos muli kayo ng banal na pagpupulong. Huwag kayong magtatrabaho sa araw na iyon. Ang handog sa pista ng pag-aani. Sa unang araw ng pista ng pag-aani, magdaraos din kayo ng banal na pagpupulong at doon ninyo ihahandog ang unang ani ng inyong mga bukid. Huwag din kayo magtatrabaho sa araw na iyon. Sa halip, mag-alay kayo ng handog na susunugin, handog na babangong samyo kay Yahweh. Ito ang inyong ihahandog, 2 batang toro, 1 lalaking tupa, at 7 batang tupa. Sasamahan ninyo ito ng handog na pagkaing butil, 1/2 salop ng harina na minasa sa langis ng olibo para sa bawat toro, 1 salop para sa bawat lalaking tupa, at 1/2 salop para sa bawat batang tupa. Maghahandog din kayo ng 1 kambing na lalaki para sa katubusan ng kasalanan ng bayan. Ito'y ihahandog ninyo, kasama ng handog na inumin, bukod sa pang-araw-araw na handog na susunugin at handog na pagkaing butil. Kinakailangang ang mga ito'y walang kapintasan.